Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli, si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ay ang katanungan po ng ating kasamang magsasabong na taga Biliran Leyte, si Bibi Boy. No? Ito po yung tanong niya. Sir Laban sa Bungiro, bakit kaya nangayaw ang manok ko? Hindi na tumuka. Patay na sana ang kalaban. Hayon, tabla tuloy. Buhay pa ang manok ko. So, Mr. Bibi Boy, no, ng Biliran Leyte, ito po yung sagot ko sa iyo, no? Assessment. Sana sir, mag-alaga po kayo ng manok na may likas na tapang. Ayan. Para at least kampante kayo, no? Na hindi talaga tatakbo ang inyong panlabang manok. At saka siguraduhin malusog at walang sakit ang inyong alaga mula sa sisiw hanggang sa araw ng laban. Alam mo sir kung bakit? Once na dumaan na yan sa sakit, pagdating po ng sakitan na yung tinatawag na tari, lalabas at lalabas yung stress niya. Ayan, ganun po yan pagka nagkasakit na yung manok ninyo noong sisiw pa. Kaya dapat walang sakit yung mga manok ninyo. Dapat hindi rin dumaan sa stress ang inyong manok. Kagaya na lang, no? Ang pinakadelikadong stress po ay ito po yung tumatakbo na sa bitaw. Ayan, delikado yan. Kung tumakbo na yan sa bitaw, ano pa kaya kung mayroong tari? Mas masakit po ang may tari. Kaya iwasan ninyo, lalong-lalo na yan sa mga kunti na yung manok, panay yung bitaw. Iwasan ninyong tumakbo yung manok ninyo. Ayan, delikado na yan. Huwag nyo nang ilaban. And then huwag kayong maglaban pagka sobra ang moisture ng inyong manok. Kasi yan po ang dahilan ng pagbibleeding. Ayan po. Ang tawag po ng sobrang pagbibleeding ay ang hemorrhagic shock. Ayan po. Yung kinapos na po ng oxygen ang kanyang utak. Like for example, yung manok, of course, natamaan ng tari. Maraming veins at saka yung sa litid niya, yung mga ugat natamaan. So meaning, dadaloy talaga yung dugo niyan dahil may sugat. So, magkakaroon ng shock yung manok ninyo. Mayroon naman tayong mga anti-shock dyan. Pero yung mga anti-shock natin, hindi ibig sabihin na hindi mamamatay yung manok natin. Kumbaga, tinutulungan lang na pahabain yung oras ng pagkamatay ng inyong manok. Ayan. Yun po ang anti-bleeding ng mga gamot. Ayan po. So, sa hemorrhagic shock, yung manok, talagang masashock na yan, no? Kung makita mo, parang hindi na gumagalaw yung manok. So, tumutuka. Actually, yung manok gustong lumaban, pero nagkaroon ng shock, yun, nang dahil po sa tama. Ganun po yan. Or di kaya, sir, yung manok mo, natamaan po ang ugat na puti sa loob po ng manok. Ayan. So, yung bayag may dalawang puti yan na nerves or veins, Ayan. Yun po yung natamaan na bayag. Sa pinaka-shortcut na tawag ay nabayag yung manok kaya tumakbo. Ayan. Siguro naman, sa tao, pag natamaan ka sa bayag, sigurado akong masakit yan. Ganun po sa manok yan. Pagka walang likas na tapang, sabi ko nga, walang likas na tapang yung manok mo, tatakbo yan. Pero pag may likas na tapang yung manok mo,
mayroon kang porsyento na hindi tatakbo. Pero napakasakit na parte yan pag natamaan sa bayag yung manok ninyo. Ayan. So, talagang 60% niya, no? Na mangangayaw ang manok nyo pag natamaan. Ayan. Again, mga kasabong, no? Sir Bibi Boy ng Leyte, no? To recap po, mag-alaga po kayo para mag-alaga po kayo ng mga manok na may likas na tapang. Ayan. At saka kailangan healthy, walang sakit. Yung manok na gagamitin ninyo sa inyong laban. Ayan po. Huwag na ninyong gamitin ang mga manok na tumatakbo na sa bitaw. Ayan po. So, kung gusto po ninyo na ma-delete po yung onset ng pagka-shock ng manok ninyo, marami tayong gamot dyan sa anti-shock. Nandyan po yan sa mga poultry supply natin. Napakamura lang. Ayan, Sir Bibi Boy, maraming salamat sa tanong mo. Maraming salamat din pala sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber, no? Sa wala pa, inanyayahan ko kayo para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.